Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Habang pinagmamasdan ang dalawa ay napasabi si Chief Wang sa kanyang isip na siya ay umaasang mananatili lang sa linya ang Zhang Chong na iyon, ang posisyon nito ay temporary lang kaya wag itong mag-overstep dahil umano'y ang sense or rate ay isang boses lang ang kailangan isang leader lang, at iyon ay walang iba kundi siya na si Wang Chengzhou. Makalipas ang 2 araw ay umalis sa capital si Emperor Ning Yuanxian upang mag-participate sa hunt sa border kalaban ang Hari ng Wu. Ang tinatawag na hunt na ito ay isang 3-round martial arts contest na idinadaos bawat 5 taon upang i-prove kung sino ba ang talagang nagro-rule sa Timog. Sa taong ito ang Emperor ay nakafocus ng husto sa magiging outcome ng sinasabing hunt na ito dahil sa nangyayaring stalemate sa kasalukuyang digmaan sa Nanawo State, ibig sabihin yung misyon ni Xinlang State ay second priority lang. Para kay Emperor Ning Yuanxian ang hunt na ito na gaganapin sa Wuyu border ay hindi lamang isang diplomatic battlefield, kundi political at military rin na nangangahulugang ang tanging option niya lang ay ang manalo, ang pagkatalo ay hindi allowed. Ang Emperor ay ang siya mismong nag-lead sa expedition na ito kasama ang Third Prince, ang Crown Prince ay nanatili sa capital kasama ang Privy Council Envoy na si Bayan Xiao, Deputy Envoy Zhong Yi at Nangong Ao, gayunpaman si Sunan na palaging sumusubok na makuha ang pabor ng Emperor ay hindi sumama sa alinman sa mga ito. Sa kasalukuyan ng Emperor ay nasa ilalim ng matinding pressure gayunpaman si Xinlang ito ay namumuhay ng masaya, ilang araw ng pakain-kain at painom-inom lang. Ngunit since si Xiaobing ay buntis nahihirapan siyang bigyan ng relief ang kanyang sarili at sa wakas pagkatapos ng mahigit sa 1 oras na pakikipaglaban sa sarili, siya ngayon ay nasa harap na ng isang brothel. Napasabi sa kanyang isip na sinabi ni Mulan sa kanya na wag tumungo sa hindi malilinas na mga lugar gayunpaman kapag siya ay tumungo rito upang maghanap ng courtesan sa tingin niya ay ayos lang, well in context ang mga courtesan sa lugar na ito ay mga virgin. Mapapansin ding nakadisguise si Xinlang idinagdag sa kanyang isip na ang kanyang minamahal na asawa ay napaka-understanding kailangan niyang maging oblige, o baka naman maaari niyang basagin ang rules kahit na 1 beses lang, kahit na ngayon lang. Besides ang kanyang magiging decisive battle kay Sunan ay malapit na, at iyon ay matter ng buhay at kamatayan kung kaya kailangan niyang mag-relax hindi raw ba. Nagsimula ng humakbang si Xinlang ngunit biglang nag-pause nang pumasok na naman sa isip niya si Mulan, damit sambit niya sa kanyang isip hindi niya raw ito kaya hindi niya ito kayang gawin, pumihit forget it hindi niya raw ito kayang gawin, hindi niya kayang traidorin ang tiwala ng kanyang asawa. Pagsapit ng gabi ay hindi makatulog si Xinlang kasalukuyan pa ring nakikipaglaban sa kanyang inner thoughts, umano'y kung hindi siya tutungo doon ang magiging unang karanasan ng mga iyon ay sa mga magagaspang na mga merchant, siya ay napakagwapo kaya ang gagawin niyang ito ay maituturing lang na good deeds ililigtas niya ang kaluluwa ng mga iyon, at kung hindi siya kikilos sino ang gagawa. Thus sa sumunod ngang araw ay inipon ni Xinlang ang lahat ng kanyang lakas ng loob sa loob ng 1.5 oras bago tuluyang bumalik sa brothel, subalit nung siya ay nasa pinto na ng mismong brothel nakaramdam na naman siya ng pagkakonsensya. Nang biglang lumapit si Princess Ningyan na nagawa siyang makilala sa isang tingin lang sa kabila ng kanyang disguise, Xinlang saad niya nagtanong kung ano ang ginagawa nito rito na siya namang ikinagulantang ni Xinlang. O sigaw ni Princess Ningyan na iintindihan niya na gusto nitong pumasok sa brothel hindi raw ba, you scumbag ito raw ay isang tunay na scumbag. Sinubukan siyang patahimikin ni Xinlang subalit hindi maapula so sambit ng isang tao so ang weirdo daw pala na ito na pabalik-balik dito ay si Xinlang, sinabi ng isa na sino ang mag-aakalang ito ay si Xinlang. Well ngayon hindi na raw nakapagtataka na ito ay sumusulat ng mga napaka-romantic na libro, ito ay iba kumpara sa ibang mga manunulat hinahangaan nito ang mga beauty subalit ito ay walang lakas ng loob na gumawa ng move. O may sambit ng isang courtesan so ito raw pala talaga ay si Mr. Xin, Mr. Xin sambit ng isa pa wag itong umalis wag daw itong umalis, subalit tumakbo na si Xinlang. Mr. Xin dagdag ng head courtesan hindi pa raw ba ito nakakahanap ng babaeng gusto nito ano raw ba kaya kung siya na lang, though sa ngayon siya ay isa ng madam hindi pa rin daw nawawala ang kanyang mga skills. Ningyan Yu Hellcat sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip papatayin niya raw ito,
Damit kahit kailan ito raw ay napakamapambulabog. Magmula nun si Shin lang ay naging mas tanyag pa. Ito raw ay gumugusto ngunit walang lakas ng loob. Ito raw ay naikasal sa beauty na simulan ngunit magpahanggang ngayon hindi pa rin ito nabubuntis. Umano'y kung kaya ito pabalik-balik sa brothel at nag-aalangang pumasok ay dahil sa hindi ito makaperform, at kung isa-summarize ang lahat ng mga chismis patungkol sa kanya, ang mensaheng mabubuo si Shin lang ay hindi makaperform meaning hindi tinitigasan o kaya naman hindi tumatagal. Sa sandaling ito ay 2 araw na lang bago matapos ang hunt sa border sa pagitan ng Emperor ng Yu State at Hari ng Wu, 2 araw na lang bago gaganapin ang life and death battle sa pagitan ni Shin lang at Sunan sa korte. Gayunpaman si Shin lang heto lasing at tila wala na sa sarili, nakikipag-inuman kay Princess Ningyan at Yun Mengzi. Hay sambit niya sa kanyang isip 20 araw na raw siyang nagpipigil, ito raw ay hindi niya nakaya. Iba na ang pagtingin kay Princess Ningyan. Damit Ningyan, dagdag niya sa kanyang isip, ang Hellcat na ito raw ay naging mas mapangahas pa, ang damit na isinusuot nito ay papanipis ng papanipis. Pinigilan niya ang kanyang sarili, wag tumingin paulit-ulit na sambit niya. Umano'y ang ginagawa niyang ito ay magdudulot lang sa kanya ng mas malala pang trouble. Brother Yun, sigaw niya, mag-toast daw sila. Hatukso naman ni Princess Ningyan, ito raw ay isang duwag na scumbag. Brother, sambit naman ni Yun Mengzi, ano may gumugulo daw ba sa isip nito? O brother, tugon naman ni Shin lang, so napansin daw pala nito. Uminom si Yun Mengzi sabay sabing isang bagay na kahit na ito ang isang tulad nito ay nininerbiyos, kaya malamang na ang bumabagabag raw rito ay something. Ano yun, pasigaw na tanong naman ni Princess Ningyan sabay tuwad na mas lalong nagpabagabag kay Shin lang. Well, sambit naman ni Shin lang, ito raw ay matter of life and death, di mapigilan ang pagtulo ng kanyang laway. My brother, sambit naman ni Yun Mengzi sabay abot ng baso, umano'y hindi maaaring manatili ito sa pagiging ganito ka-tense, mag-relax daw muna ito ng kaunti, ang tanging suporta lang na maibibigay niya rito ay mental, kaya heto uminom pa raw ito. Mula doon ay pinagbuhusan pa ng 3 baso ng alak ni Yun Mengzi si Shin lang at Princess Ningyan, at pagkatapos nilang mainom ang lahat ng ito, nakaramdam si Shin lang na parang may mali. Ano ang nangyayari, tanong niya sa kanyang isip, bakit napakainit ng kanyang katawan, pakiramdam niya raw mayroong apoy sa loob. Natuon ang kanyang paningin kay Princess Ningyan na ngayon ay nakabuka ka na pulang-pula ang pagmumukha, bumibilis ang paghinga, napagtanto ni Shin lang na mukhang mayroong inilagay si Yun Mengzi sa alak. Tuluyan ng inoko pa ng epekto ng drug ang dalawa, at habang tinitingnan ang estado ng dalawa, ay ngumisi si Yun Mengzi. Agad niyang binuhat ang mga ito patungo sa isang silid, inihagis sa kama. Brother lang, saad niya, hindi na raw nito kailangang magpasalamat pa sa kanya, Ningyan, ito raw ay mag-enjoy. Sa kanyang paglabas ay pahampas na isinarado ang pinto, dahan-daang bumangon si Princess Ningyan habang nakatitig kay Shin lang na siya naman nitong ikinabahala. Tuluyan ng pamatong si Princess Ningyan, maririnig ang bilis ng kanyang paghinga kasabay ng dahan-daang pagtagas ng kanyang laway, nag-retaliate si Shin lang. Malaking buldit, sigaw niya, nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Maririnig ang pag-alingaw-ngaw ng kanyang boses, wag itong pamatong sa kanya, wag itong pamatong sa kanya, paulit-ulit niyang hiyaw. Kinaumagahan ay makikitang nagkalat sa sahig ang mga piraso ng punit-punit na damit ni Shin lang na unang magising si Princess Ningyan, at sa kanyang pagbangon ay kapansin-pansin ang mga dugo na nasa sapin ng higaan sa may bandang baba ng kanyang unan. Hay sambit ni Princess Ningyan sa kanyang isip, nagsabing hindi maganda ang kanyang pakiramdam, umano'y yung panaginip niya kagabi ay napaka-weird, siya raw ay hindi makapaniwalang talagang siya ay nakipagsiping sa scumbag na Shin lang na iyon, at siya pa mismo ang gumawa ng move. Hay siya raw ay inaantok, padagdag niya sabay higa, gusto niya pang matulog ng kaunti, subalit mayroon siyang naramdamang umbok sa kanyang kanang braso na gulantang nang makita ang natutulog pa ring si Shin lang. Ano pa, tanong na sambit niya sa kanyang isip, bakit ito nangyari, papaano ito nangyari, ano ang gagawin niya, dahan-daang gumapang, umano'y mas maigi kung lumabas na lang siya rito ng matahimik bago pa maging awkward ang sitwasyon, siya ay tinake advantage ni Shin lang, tiyak na ito raw ay magkikling sa kanya, kailangan niyang umalis rito ng mabilis. Gayunpaman mukhang nagising na pala si Shin lang, hinawakan ang kanyang kanang paa.
Princess Ningyan sambit ni Shin lang ito raw ay ang siyang nagkling sa kanya kagabi siya ang biktima rito, kung kaya hindi niya raw ito pananagutan ni wag daw nitong isiping gagawin niya iyon. Idinagdag na mahal niya ang kanyang asawa no way na pakakasalan niya ito, magpanggap na lang daw silang panaginip lang yung kagabi at walang anumang nangyari, idinugtong na ang mga taong katulad nila na nasa martial world ay dapat na maging mas open-minded pa patungkol sa ganitong mga bagay. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Princess Ningyan patanong na sambit naman ni Shin lang bakit siya nito tinitingnan ng ganito, at bakit daw ba tila gusto siya nitong bugbugin. Nang biglang napansin niya ang dugo sa sapin ng higaan nagtaka na patanong kung bakit may dugo rito. Ningyan sambit niya hindi raw ba kaya na first time nito iyon daw ay napaka-ridiculous, ilang taon na itong kasal kaya papaanong nangyaring ito palang ang first time nito. Hindi naman daw siguro nito pinutol ang sarili nitong daliri upang set up lang siya hindi raw ba, na mas lalo namang nagpainis kay Princess Ningyan agad na pamatong pinagsasasapak sa mukha si Shin lang at makalipas ang 10 minuto, hingal na hingal si Princess Ningyan habang si Shin lang naman ay puro pasa na ang kanang bahagi ng pagmumukha. Inilapat ni Princess Ningyan ang kanyang dalawang kamay sa magkabilang pisngi nito hinalikan, nakipaghalikan na rin si Shin lang at sa muli, nang wala ang impluwensya ng droga ay pinagsaluhan ng dalawa ang lubos na makamundong kaligayahan. Makalipas ang kalahating oras ay napabuntong hininga ang dalawa nagbihis na si Princess Ningyan, Shin lang saad niya umano'y kahit na mayroon nang nangyari sa kanila brothers pa rin sila mula ngayon. Oo tugon naman ni Shin lang sila raw ay good brothers, sabay sabing sa lugar na kanyang pinagmulan ay mayroong rules para sa mga brothers. Nagtanong si Princess Ningyan kung anong rule iyon, lumapit si Shin lang nagsabing kapag ka ang dalawang individual na nasa iisang dorm ay naging napaka-close at ang isa ay bigla na lang naging babae, ano raw ba sa tingin nito ang gagawin nila? Sa patanong na paraan ay sumagot si Princess Ningyan na dapat umalis ang isa. Hindi tugon ni Shin lang umano'y dapat munang hayaan ng babae na mag-aliw ang lalaki since sila ay mag-brother na ngayon kaya ayon, sampal ang natanggap niya. Nag-aalburutong humakbang si Princess Ningyan patungo sa pinto habang isinusuot ang kanyang pantalon, sabay sabing kapag ka siya na si Ningyan ay makipagkling pa rito kakapunan niya ito na siya namang nagpa-react kay Shin lang nagsabing ito ang unang gumagawa ng move kaya bakit naman siya ang kakapunin. Sa labas ay rinaramdam ni Yun Mengzi ang pag-ihip sa kanyang plauta, damit inis na sambit naman ni Princess Ningyan sa kanyang isip nang makita ito gustong-gusto niya raw itong bugbugin, subalit iyon ay hindi niya maaaring gawin. Yun Mengzi saad niya kapag ka ito raw ay nahulog sa kanyang mga kamay, papatayin niya ito at tuluyan nang umalis na siya namang paglabas ni Shin lang. Uy sambit ni Yun Mengzi mukhang mas relax na raw ang kanyang brother ngayon, habang si Ningyan naman ay mukhang napakaganda na rin ng pakiramdam. Nagtanong si Shin lang kung ano ang problema ng babaeng iyon, sumagot si Yun Mengzi na ang husband ni Ningyan noon ay napaka-passive. Ang What You State ay matagal nang mayroong odds sa isa't isa at sa bigla ang pagkamatay ni Jiang Li, naramdaman ng Emperor ng You State na kailangan niyang maging passive. Sinubukan nitong mag-arrange ng marriage sa pamamagitan ng pag-engage kay Ningyan sa anak na lalaki ng imperyo na si Prince Lian, gayunpaman lumalabas na ang taong iyon pala ay lalaki rin ang gusto na nagdulot naman upang ma-develop ni Ningyan ang tomboyish na pag-asta, subalit ang lahat ng ito ay isa lamang act. Ay sisambit naman ni Shin lang brother siya raw ay aalis na, at mukhang matatagalan pa bago sila magkitang muli. Sinabi ni Yun Mengzi na siya ay isang useless na tao kaya hindi ganoon katindi ang maibibigay niyang tulong, gayunpaman siya ay mayroong lubos na kumpiyansa para rito na titiyak niyang ito ang mananalo. Sa residence naman ng Zhang family habang nakaharap sa salamin ay napasabi si Lord Zhang sa kanyang isip na ang kanyang official uniform ay naging napakalaki na para sa kanya, hindi raw sa lumaki ang uniform mukhang sadyang pumayat lang daw talaga siya ng husto. Isinuot ang sombrero nang biglang dumating si Zhang Zon father sigaw nito kailangan pa raw nitong magpahinga ng at least 1 buwan, magsasampung araw pa lang magmula nung ito ay gumaling walang dapat na ipagmadali. Gayunpaman napaka-obvious na kahit na ano pang sabihin niya wala ring magagawa kaya siya ay nagbigay na lang ng utos sa isang servant na maghanda ng carriage para sa master. Napasabi si Lord Zhang sa kanyang isip na since siya ay iniligtas ni Shin lang,
Magmula sa sandaling ito siya ay tatayo na sa tabi nito kahit na maging gaano pa man kahirap ang mga bagay-bagay. Mula doon ay lumipat ang eksena sa kinaroroonan ng Crown Prince nagsabing ang kanyang ama ay papabalik na sa palasyo, siya raw ay nasa edge sa nagdaang mga araw na para bang siya ay naglalakad sa manipis na layer ng yelo. Lumalabas na siya pala ngayon ay nasa loob ng Imperial Court nagdadaos ng meeting, idinagdag na kung ang mga ito ay mayroong gustong i-report mag-step forward na, ngunit kung wala naman ang court meeting na ito ay adjourned na. Nagkatinginan ng ilang mga opisyal na pasabi ang isa sa kanyang isip na sino naman daw ba ang mga ngahas na mag-report sa sitwasyon na ito, lumalabas na ang emperor pala ng Yu State ay natalo sa idinaos na hunt. Sa hunting match na nangyari sa pagitan ng Yu at Wu ay hindi lang sa natalo ang emperor ng Yu pagdating sa strategy, ito rin ay natalo sa combat sa napaka-devastating na paraan. Ang Emperor ay napakahusay pagdating sa pagbunton ng sisi sa iba kaya sa ganitong sitwasyon, kahit na minor issues lang ay magpapagalit na sa kanya. Your Highness saad ni Lord Zhang siya raw ay mayroong report, agad namang nagbigay ng pahintulot ang Crown Prince. Sinabi ni Lord Zhang na si Sulin na pamangkin ng Marquis of Genyuan na si Sunan ay walang anumang rank o achievements yet hawak nito ang posisyon na Assistant Magistrate sa Genyuan City, ang taong iyon ay napakayabang at immoral pinalayas ang tatlong lords. Idinagdag na bukod pa doon ang kapatid na babae ng Marquis of Genyuan ay kinamkam ang libo-libong ektarya ng lupain disregard ang buhay ng maraming mga tao. Walang sino man sa Baye County ang umasikaso sa kasong ito kaya siya raw ay nagre-request ng iba yung investigasyon. Ano sambit ng isang opisyal sa kanyang isip na patanong kung bakit nito inire-report ang ganitong trivial lang na bagay, habang napatanong naman ang isa kung talaga bang worthy na dalhin sa korte ang kasong ito. Sunsambit naman ni Marquis Sunan sa kanyang isip si Xin lang ay mahuhulog na sa panganib ng kamatayan subalit itong Zhang Chong na ito ay nangangahas pa ring suportahan ang taong iyon, ito raw ba ay nasisiraan na, ano ganoon lang daw ba ang halaga nito? Tinanong ng Crown Prince si Marquis Sunan kung iyon ba ay totoo agad na yumukod si Marquis Sunan, nagsabing kung saan mayroong usok ay mayroong apoy, kaya kahit na ito raw ay hindi totoo kailangan pa ring maimbestigahan ang patungkol sa kasong ito. Alright saad naman ng Crown Prince sige imbestigahan daw nila ang patungkol sa bagay na ito. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na ang lahat sa korte pagkalabas ay tumangala si Lord Zhang pinagmamasdan ang kalangitan, ang unti-unting pagtitipon ng mga itim na ulap. Gayunpaman ang pagtitipon ng itim na ulap ay tila hindi lang nangyayari sa kalangitan, ito ay nangyayari rin sa karagatan ng kaisipan ng Emperor na ngayon ay nasa loob ng isang carriage papabalik na sa capital mula sa malalang pagkatalo. Napasabi sa kanyang isip na ang matalo sa hunt na mahigit sa 20 taon na nilang ipinapanalo ang hunt na ipinagyayabang niya ng husto sa kanyang tahanan siya ay parehong natalo sa strategy at combat. Ilang taon na raw ba ang hari ng Wu iyon ay young enough upang maging kanyang anak yet siya ay tinalo nun pagdating sa strategy, at maging ang long-standing advantage ng kanilang Yu State which is ang cavalry ay natalo rin ang kanyang buong army ay na-wipe out. Kaya ngayon ano na ang magiging tingin sa kanya ng mundo siya ay sa papaanong paraan na titingnan ng mundo, siya na si Ning Yuan Xian na Emperor ng Yu State. Ano ang military daw ba ng kanyang Yu State ay nag-decline ng ganoon kat hindi dahilan upang sila ay matalo ng ganoon kalala, ang hari ng Wu ay napakabata pa maihahalin tulad sa papasikat pa lang na araw habang siya na si Ning Yuan Xian ay nagmistulang napakatanda na tila ba araw na papalubog na ito raw ay hindi katanggap-tanggap, napahampas sa gilid ng kanyang upuan. Worthless alingaw-ngaw ng sigaw niya mga walang silbi, grupo ng mga walang silbing tanga ang lahat daw ng mga ito ay mga walang silbi. Pagkatapos niyang magpakawala ng sigaw ay bumagsak ang ilang hibla ng kanyang buhok na agad namang nasagi ng kanyang paningin ano sambit niya ang dahilan daw ba ay dahil sa talagang tumanda na siya, talagang mayroon na siyang puting buhok ngayon. Nang biglang dumating ang isang member ng Dark Water Organization Your Majesty sambit nito, siya raw ay mayroong urgent news. Nagtanong si Eunuch Lee kung ano ang problema sumagot ang sundalo na ang noble lady ng Lang County ay nagpatiwakal, ang tinutukoy niya rito ay walang iba kundi si Hu Wanwan. Ano sigaw naman ng Emperor sa kanyang pagkagulantang nagtanong kung kailan ito nangyari, sumagot ang sundalo na 2 araw na ang nakararaan sabay extend ng isang sulat, ito raw ay ang huling sulat ng noble lady.
Agad namang nag-utos si Emperor Ning Yuan Xian na ibigay ang bagay na ito sa kanya. Ang sinasabing sulat ay agad niyang binuksan, tiningnan at binasa. Sa mismong sulat ay sinabi ni Hu Wanwan sa Majesty na siya ay inosente. Ang lahat ng nangyari ay kagagawan ni Xin lang, upang siya ay i-frame up at patayin si Li Wenzheng. Siya raw ay pure at kailanman ay hindi pa nagagalaw ng kahit na sino mang lalaki. Ang rason kung bakit siya nananahimik ay dahil din sa taong iyon. Idinagdag na ang mga titik ng tulang pinamagatang tambiling sa himig ng tubig ay ibinenta lamang ni Xin lang sa kanya. Ang damit na hindi makalimutan ng Majesty ay idiniliver lang din ng mga tao ni Xin lang sa kanya. Nung ito ay dumaan sa Lang County kalahating buwan na ang nakararaan ay kinumpronte niya ito ng personal. Ang portrait na nasa bahay ni Li Wenzheng at ang red silk na panyong balot ng dugo ay kagagawan din ni Xin lang. Ang taong ito ay winasak ang kanyang buhay. Minani pula ang Majesty, dahil ang katotohanan ang kanyang puso para sa Majesty ay kasing dalisay ng buwan. Idinagdag na kung gusto ng Majesty maaari nitong buksan ang kanyang katawan upang tingnan kung ang kanyang puso ba ay pula o puti. Siya ay nakahandang mamatay mapatunayan lang na siya ay inosente. Napakatinding negatibong enerhiya ang dam-aput-dam-aloy sa buong katawan ni Emperor Ning Yuan Xian. Xin lang nagngangalit na sambit niya sa kanyang isip. Ito raw ay tinrato niya ng maayos yet ginawa nito ang bagay na ito sa kanya. Umano'y ang paglaruan ang kapalaran ni Hu Wanwan ay isang bagay ngunit ang mangahas itong siya ay paglaruan din, isang malutong na mura ang pinakawalan. Ano yung pag-curse daw ba sa Crown Prince ay kagagawan din nito? Upang patayin ang isang napakaliit na kalaban ni Risk nito ang political feud ng ahas na curse ang kanyang Crown Prince, ito raw ay ang mismong humihiling ng gulo naghahanap ng sariling kamatayan. Nagbigay ng utos si Emperor Ning Yuan Xian na hulihin si Xin lang at itapon sa kulungan ng Dark Water Organization, na agad namang sinang-ayunan.